Oras Father Konsehal Saldi Fababaer, alas 4:13. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, and they keep falling so high. Abay, kung kailan naman umuulan ng basa. Saka mainit ang ulo ng iba dyan, ha? Ng Ho-Hostage. Sandali lamang, Boy Gonzales mula sa Hostage drama sa Claro M. Recto, Manila. Standby, Boy G. Ako po si Delio Macalma. Ako naman, Thea Pecho Corpus. At narito ang headlines ng ating balita ngayong araw ng Martes at 18 ng buwan ng Pebrero. Singil sa pamasahe sa LRT1, tataas sa buwan ng Abril. Magkano kaya? Kasong sedition laban kay dating Pangulong Duterte, walang basbas ng Malacanang ayon sa CIDG Chief Torre. Kill joke ni dating Pangulong Digong, hindi maiimbestigahan hanggang walang reklamo ang mga senador, ay naman sa NBI. Liderato ng Senado kinalampag impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, iginiit na isang Senate duty. Mga abogado mula sa Mindanao nagpasaklolo naman sa Supreme Court. Pumirit na harangin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Kampanya sa kulungan ni Pastor Quiboloy, pinalagaan ng grupong Gabriela. Lalaking bagong laya biglang nanaksak at ng hostage dyan sa Claro M. Recto, Manila. Standby, Boy G. Babaeng rider na hagip at nagulungan ng truck sa Maynila, patay. Angkas na lalaki, ligtas. LTFRB bukas naman sa application ng special permit ng mga bus para sa darating na Semana Santa. Delta Airlines jet biglang bumaligtad sa paglanding sa Toronto Airport, Canada. 18 ang sugatan. Grabe, tumihaya yung eroplano, ha? Turn. At bago ang detalye ng mga balita, alamin nga natin ang update sa hostage taking diyan sa Claro M. Recto, Manila. Boy Gonzales, please come in. Boy G, anyari na, Boy. Lakay, Teya, na tensyonado pa rin dahil hindi pa lumalabas yung hostage taker at yung babaeng biktima sa loob ng isang business establishment dito sa panulukan ng Recto at sa Labinyo sa Santa Cruz, Maynila. Kanina, bago mang hostage daw, sa initial, pero marami nga ang Lakay na binabanggit yung mga witness dito. Meron daw naghahabol ng saksak, ito natural suspect. May kakilala ng mga residente rito, yung suspect na Elias John daw. Yung babae, Lakay, ay may pwesto sa loob ng establishmento. Gumagawa ito ng mga school supplies, mga necklace, ay ito yung pinakaano niya. Yung kantong-kanto Lakay mismo. Dumating kanina yung mga tauhan ng Plaza Miranda PCP. Pagkatapos noon ay nag-responde agad yung mga tauhan ng Mobile Patrol at ang mga membro ng SWAT at ilang mga mataas na opisyal ng Manila Police District para dito siya nagaganap na hostage situation. At kausap ko kanina, Lakay, si Colonel Rex Tayog, pati si Chairman Manuel, Barangay Chairman Manuel. Ang sabi ni Barangay Chairman, gusto lang ng hostage taker na makakita ng media. Kaya si Boy Gonzales. Lumapit ako, Lakay, doon sa mismong harap, pero hindi ako pumasa sa loob.
ang sumigaw ako na nagpakilala ako, Boy Gonzales ng DCRH, para malaman, kasi sabi ni Chairman Manuel, Kuya Boy, sabihin mo nga na andito ka. Kaya para malaman ng hostage taker, andito yung media. Kasi kinakausap, ang armas daw dito Lakay ay na una initial ay patalim. At tinatawag ako, gusto na Chairman Manuel, nakausapin ko, pumasok ako sa loob. Sabi ko kay Chairman Manuel, Chairman, wala po akong karapatan para makipag-negotiate yan. Dapat po dyan ay otoridad. Boy, yes, Lakay. akala ko pa naman willing ka magpa-hostage, mapalaya lamang yung hostage Palit victim. ulo? Palit ulo muna. Di ba kaya yan? Ang ginawa ko Lakay, nakipag-usap ako. Sabi ko, pare, si Boy Gonzales, para lamaki niya, malaman niya na mayroong media. At sabi nga ng chairman, kausapin ko, sabi ko, maya, yung ibang pulis kasi Lakay, pinayagan ako. Sabi ko, hindi. Sasabihin ko lang yung pangalan ko, pero hindi ako makikipag-negotiate. Okay, so Kasi, anong sitwasyon ngayon? Dapat nasa loob, Lakay, nasa loob pa yung babae, pero andito pa yung nasa labas kami lahat. Boy, Hindi kanina, yes, Lakay. lumapit ka dun sa hostage taker, sabi mo, ikaw si Boy Gonzales sa Lacuna. Ayan, pagkatapos sabihin mo, paparating na si Jimmy Santiago. Ayan, ang sharpshooter ng NBI. Ayan, pagka hindi pa lumabas yan, ewan ko na lang. Hindi. Kaya nga Lakay, nung sinabi ko yung pangalan ko, pinasabi naman ni Chairman, si Kuya Brian, si Boy. Kaya ang ginawa ko, pero alam ko lang na mayroong media, pero hindi ko pumasok na sa loob. Sige, Boy. Nakita ko yung hostage taker. Boy. Nasa bandang dulo yung Sakay. Huwag ka nang mamagitan. Ayan, dahil baka mabahala pa ang mga nagmamahal sa'yo. Ipaubayan natin sa mga otoridad dyan. Tama. Trabaho ng mga otoridad dyan. Sila ang magipag-ugnayan, Boy. Magsagawa ka na ng coverage. Huwag ka na magpalit ulo, ha? Ayan. Yes, Lakay, hindi ko ginawa yan, Lakay. Talagang nga ako ay, alam ko kasi yung ganyang mga coverage pagka may hostage taking. Hindi ako pwede makipag bawal na bawal. Kaya nga nagugulat lang ako kanina, bakit ako pinalalapit ng mga official dito. Dumating na rito si General Tomibay, Lakay. Si General Tomibay, dumating na rin dito. Okay, sige. Balikan ka namin, Boy, habang kakausapin pa itong hostage taker. So, hindi pa alam ang pangalan ng victim, yung hostage victim. Elias John Lakay. Hindi, yung babae. Yung suspect, Lakay. Yung Yung babae hindi pa malaman. Hindi pa malaman. Hindi pa malaman yung pangalan ng babae na nakapesto rito. Ayan. Andiyan na si Jan Ibay. Lakay, ito. Lalabas na Lakay, lumabas na Lakay. Labas na. Lumabas. Nagbibigyan ako. Hawak-hawak na niya, no? Si Colonel, Mag-isa lang lumabas. Wala na yung pinakawalan yung hostage victim. Ayun. Ito, Sabay nakapula. pula o puti, Lakay? hawak na niya, no? Lakay, yakap-yakap na ni Colonel John Giagi. Tsaka ni Chairman Manuel. Alin dyan? Yung nakapula o yung nakaputi? Alin dyan ang... Nakaitim. Nakaitim, yung Lakay, nasa gitna. nakaitim. Ayan, kasama yung nanay. Niyayakas yung nanay. Aha. Ayan, so at least pinakawalan na yung hinostage. Kahit sa paro Lakay, ay pinakawalan na yung suspect. Ayan, sige. John Giagi. Colonel, paano mo napasuko? Unang-una kilala ko yung tao. Kilala mo? Kilala ko yung tao. Dati ko nang nahuhuli yan na gustong magbagong buhay. Ano ba trabaho niya? Tumatanggap ng mga gawain dito sa mga printing, sa mga Ngayon, hindi siya allegedly, hindi daw siya binabayaran ng kanyang amo. So, syempre, nangangailangan din yung tao. So, kung nakipagnegosasyon tayo, buo yung tiwala nila sa atin. Hindi naman
Hindi nadaan sa natapos natin ito sa maayos na paraan, walang nasaktan. Tapos papunta na siya ng and we will have an investigation. Pagkatapos sa Colonel Giagi, meron ba siya nasaktan? Wala naman. Kasi pumasok lang sa loob. Asan yung babae, Sino boy? yung stage niya? Nasaktan, kamusta yung babae? So far, wala naman. Sige. Okay na, sige, Colonel. Ayan, nalakay, si Colonel Giagi. Galing ni Colonel Yagi, ha? Ayan, Oo. napasuko ka agad. Kakilala pala eh. Dati siyang hepe ng Santa Cruz Police Station, kaya kilala niya yung mga tao rito. Colonel Giagi. Kala ko asset. Suki ni Colonel. Napasuko niya ang kanyang suki. So, madalas pala mahuli yan. Oo. Oo, dati na raw nahuli kaya kilala niya. Dali na kayo, lalapit na ako. Ayan, ay si General Tomibay. Lalapit ako lang lakay. Si General Tomibay. Okay, so... Pag-usap pa lakay. Siguro yun na muna lakay, yung sitwasyon. Sumuko na lakay yung hostage taker. Ulitin ko, walang nasaktan na Elias Johnson. Kaya kanina ay ibedang kwento ng mga dati kasi yung tinatawag dito lakay, mga nagtatrabaho dito sa Kaaba na Recto, itong natura na suspect. Yan muna lakay, ito si Boy Gonzales para si DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Flash Report. Flash Report! Ayan, congratulations sa Colonel Yagi. Siya po ang nakapagpa-surrender sa lalaking ng hostage dyan po sa may Clara M. Recto, Manila. Congratulations. Ang galing mo, Colonel. Flash Report. Flash Report! Wala pong nasugatan, walang nasaktan. At sa detalye pa rin na ating mga balita. Abiso sa mga commuters, tataas daw po ang pamasahe sa LRT1. Ito'y matapos sa porbahan ng Department of Transportation. Naku, kaupo pa lang ni Secretary Venus Dizon. May increase ka agad ng pamasahe sa LRT, ha? Ang taas pasahe sa LRT1 ay papatupad simula sa April 2, 2025. Batay sa anunsyo ng LRT Light Rail Manila Corporation, batay sa bagong fare matrix na inaprubahan ng DOTR, tataas mula 15 pesos hanggang 20 pesos ang pinakamurang single journey ticket. Haba ang maximum fare naman sa single journey end to trip ay nasa 55 pesos mula sa dating 45 pesos lamang. Ang fare adjustment sa LRT1 ay kasunod ng 2 buwan na public hearing ng DOTR sa ihang petisyon ng Light Rail Manila Corporation na pagtaas ng pamasahe. Samantala, hindi utos na Malacanang ang pagharap ng reklamo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pahayag nitong pagpatay umano ng mga senador. Ito ang nilinaw ni Police Major General Nicolas Torre III, hepe ng Criminal Investigation and Detection Group, kasunod ng inihablang inciting to sedition at unlawful utterances complaint kontra sa dating Pangulo. Ayon kay Torre, hindi na kailangan pa ng basbas mula sa Malacanang o reklamo mula sa Senado para umaksyon ang pulisya. Pero sinabi ni Torre na ipagpapaalam niya ang inisyatiba ng kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marvil na siya namang nagbigay ng go signal. Paliwanag ni Torre, sa Campo Crame, pinangambahang sundin ng ilang taga-suporta ang marahas na pahayag kahit kilalang nagbibiro lang si former President Rodrigo Duterte. Narito ang pahayag ni Torre. Wala naman. Hindi naman kailangan na sinabi, hindi namin kailangan na Malacanang dito para may file ang kaso. Pero ano po yung pag-ipag-usap mo kay Chief PNP bago mo kayo file ang case? I informed the chief that I will file the cases and he said, go ahead, do your job. Babalikan natin ilang pang detalye na ating mga balita. Bantang pagpatay ng Pangulong Duterte sa mga senador,
hindi iimbestigahan hanggat walang reklamo ang mga senador ayon sa NBI. At mga abogado naman ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio nagpasaklolo naman sa Supreme Court at humirit na harangin ang impeachment case. At pangampanya sa kulungan ni Pastor Apollo Quiboloy na kandidato sa pagkasenador, pinalagan ng grupong Gabriela. At babaeng rider nahagip at nagulungan na isang truck sa Maynila, patay, pero ang angkas na lalaki nakaligtas. Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael Ismaygay, Dr. Bengli, Dr. Lynn Laureta at birthday girl, Dr. Miriam Racho, alas 4:29. Ang balitang ito. Break Time. Oras sa Miss Thea. Ganap ng alas 4:36. Nasa ating linya mahabigan ang chairman ng Commission on Elections, si Attorney George Erwin Garcia. Alamin nga natin mahabigan kung ano ang kanilang aksyon dito sa petition ni Attorney General Virgilio Garcia na kumakandidatong congressman sa Quezon City laban sa mga magkakapatid na Tulfo. Chairman George Garcia, sir. Magandang hapon po sa iyo, Chairman. Magandang hapon po, Sir Lakay, Ma'am Thea. Magandang hapon din po sa mga kababayan natin. Ayan, Chairman, sir. Ayan, natanggap niyo na po ang petition ni Attorney General Virgilio Garcia. Ilang days po bago ma-resolve itong nasabing kanyang petition, Chairman, sir? Sir Lakay, yung pong kasong ito ay ordinary, normal natin pong ipoproseso. Kanina po, Sir Lakay, ito po'y pinaraffle na natin sa isa sa mga divisions ng COMELEC. Ito po'y napunta sa first division ng COMELEC. At ito pong first division, kaagad sa linggong ito ay mag-i-issue ng tinatawag na summons upang pasagutin po yung mga respondents. At pagkatapos po, pagsagot ng respondents, yan po ay pwede na kaagad submitted for resolution at asahan nyo po. Hopefully, bago po matapos ang Pebrero hanggang unang linggo ng Marso, ay magkaroon po ng desisyon ang ating pong COMELEC First Division. Ang issue po rito, Chairman Garcia, sir, ay issue ng political dynasty sa mga Tulfo. Abay, hindi kayo maapektuhan kung ano man po ang maging desisyon. Ang daming members ng political dynasty sa ating bansa, Chairman, sir. Tama po kayo, Sir Lakay, doon po nakasentro ang petisyon na na-file patungkol sa anti-political dynasty daw po na probisyon ng ating saligang batas. Of course, aminin na natin yan po isang legal issue rin na maaaring maging basihan din na magiging malawak na desisyon ng COMELEC Division at later on ng COMELEC NBank. At ang ating naman pong rule, ang isang petisyon o ang isang kandidato na may mga petisyon to disqualify siya o kaya pinapakancel ang kanyang kandidatura ay naandyan pa rin ang pangalan sa listahan, naandyan pa rin sa balota, hindi pa rin matatanggal hanggat walang pinal na desisyon ng COMELEC o kaya naman desisyon na immediately executory. At kung ano man po ang maging desisyon namin, kung sino man po yung hindi papalarin, ay pwedeng pumunta sa Korte Suprema o upang kumuha o humingi ng temporary restraining order. So yan po yung proseso na pagdadaanan po nito. Again, hanggat wala pong pinal na desisyon, ang pangalan ng mga kandidato ay naandyan at maiboboto at lahat ng boto sa kanila ay valid. Gusto ko lang pong tawirin po, Sir Lakay. Yes, sir, please. Kung sakali pong dumating sa punto na walang desisyon naman, kahit na tapos ng halalan at pagkatapos nagkaroon po ng eleksyon at nanalo at naproklama at nakapag-assume, ang pag-assume po ng isang kandidato for senator o party list o kaya naman po congressman ay June 30, 12:01. At pagka po nagkaganon at nakapanumpa na, nag-assume at na-proclaim, ang COMELEC po ay mawawalan ng jurisdiction. Ang jurisdiction po ay mapupunta, Sir Lakay, sa House of Representatives Electoral Tribunal sa congressman o kung hindi naman sa Senate Electoral Tribunal. Hindi po yung katulad sa lokal na kahit na nagkaroon na ng proklamasyon, basta may pending case sa amin, hindi po nawawala ang jurisdiction ng Commission on Elections. Kung halimbawa ang desisyon ay against sa mga Tulfo, Chairman Garcia, sir, ano naman ang epekto sa mga political dynasty na pero wala naman nagpa-file ng disqualification para sa kanila?
Yan po yung isang bagay din na mapag-uusapan ng namin dito sa komisyon sapagkat Sir Lakay at ako po aamin ako sa inyo without discussing the merits of the case na talaga namang nakalagay sa ating saligang batas na prohibited ang political dynasty. At syempre ang katanungan natin, yan bang probisyon ng ating saligang batas ay immediately executory? Pwede bang ipatupad ng wala naman lang batas na magpapatupad nito? Katulad po halimbawa sa SK Reform Act. Diyan po may prohibition sa political dynasty at diyan po ay hanggang second degree of consanguinity or affinity. Diyan naman po sa ating pong Bangsamoro, doon sa kanilang election code, naglagay na rin po sila ng anti-political dynasty provision. So, yan po yung mga bagay na i-consider po natin. Kung self-executing ba yung provision ng konstitusyon o kakailanganin talaga ng isang batas upang ma-define at malaman ang extent ng relasyon na ipoprohibit para masabing political dynasty siya. Please pardon my ignorance, Attorney Garcia. Since nakita nyo naman po na marami ng Tulfo na nag-apply for candidacy, wala po ba sa jurisdiction din ng COMELEC na i-cancel na yung ibang Tulfo na pangalan since ang dami na po? Ay, wala po. Hindi po namin kaagad pwede makancel. Ang rule po ay ganito. Sabi po ng Korte Suprema, kinakailangan ang role ng COMELEC ay tagatanggap lamang ng Certificates of Candidacy. Ministerial lang po ang duty namin. Pagkakumpleto ang COC, may pirma, may lagda, mayroong notaryo, mayroong pong pagbabayad ng tax, at notaryado po yan po itatanggapin namin. Sabi po ng Supreme Court sa kaso ng Serafica versus COMELEC at Section 76 ng Omnibus Election Code ay tagatanggap lang kami, ministerial. At dahil po dyan, kakailanganin may mag-file ng isang petition to disqualify and or to cancel the candidacy of a candidate. Otherwise po, hindi kami pwedeng mag-motu proprio na magtanggal ng kandidatura ng isang tao sapagkat hindi po namin sila kakilala lahat. At the same time, yung background at saka yung grounds ng disqualification ay dapat po magkaroon ng full-blown trial at hindi motu proprio sa komisyon. Chairman Garcia, sir, maraming salamat sa mga clarification na paglilinaw. Thank you and good afternoon, sir. Thank you. Good afternoon po, Sir Lakay. Ma'am Thea, mabuhay po. Salamat po. Mga kaibigan, COMELEC Chairman George Erwin Garcia. At ito ay kaugnay po mga kaibigan sa petition na ifinal ni Attorney General Virgilio Garcia, kandidato rin sa pagka-congressman sa 2nd District ng Quezon City, kung saan makakalaban niya ang isa sa kanyang pinadidisqualify na si Congressman Ralph Wendell Tulfo na anak ni Senator Raffy Tulfo. Ang mga pinapadisqualify pa ni Attorney Virgilio Garcia ay si Congressman Erwin Tulfo, Congresswoman Jocelyn Tulfo, si dating Secretary Wanda Tulfo Teo, at ang broadcaster na si Ben Tulfo. Samantala, Lakay, tila naging modelo ng korupsyon si Vice President Sara Duterte Carpio dahil sa issue ng confidential funds at umano'y misuse na pondo ng Department of Education. Ito ang sinabi ni Congresswoman at Senatorial Candidate Franz Castro sa Bakit Ikaw, the job interview ng DZRH. Paliwanag ni Castro, kaya mahalaga ang impeachment kay Vice President Sara Duterte dahil nakapaloob dito ang pagpapanagot, accountability at transparency, lalo na pagdating sa pera na nasasayang dahil sa korupsyon. Anya, kung maayos lang ang pagpapatakbo ng ekonomiya, pinansyal at walang korap ay dagdag na pondo ito sa mga serbisyong panlipunan tulad ng sa edukasyon, ospital pabahay, transportasyon at iba pang tulong sa mamamayang Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Castro. Halaga po ng usapin ng impeachment, nakapaloob po dito yung pagpapanagot, accountability and transparency na si Vice President ang naging parang modelo ng korupsyon, no? Based doon sa confidential funds tsaka sa mga DepEd funds na nakita nating na misuse. Samantala, kaugnay pa rin sa petition to disqualify ang mga Tulfo, si Congressman Erwin Tulfo pumalag sa disqualification case na isinampa laban sa kanya. Alamin natin ang report mula kay nasaan si Let ba? O si Manang Milky, ha? Ayan.
Sino ba talaga, kuya? Ano ba, ate? Ha? Let Narciso, please come in. Miss Let. Wala. Babalikan natin. Samantala, kikilos lamang ang National Bureau of Investigation, NBI, sa kill joke ng dating Pangulong Digong Duterte kung may magrereklamong senador. Sa press con sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Jaime Bautista, Jaime Santiago, na wala pang senador ang nagpupunta sa NBI matapos sabihin ng dating Paulo na papatay na lang siya ng 15 senador upang makapasok sa Senado ang mga pambato ng PDP laban. Nilid niya na maaari lamang magsagawa ng motu proprio investigation ang NBI kung ang pagbabanta ay ginawa laban sa Pangulo, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House at Chief Justice, katulad sa naging pagbabanta ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ganito ang paliwanag ni NBI Director Santiago. Ang pananaw ay yun nga, rhetoric, kilala na natin si Digong, si Presidente Digong ng Palabiro, baka si IDG ay iba naman ang kanilang paniniwala yung sa mga speeches ni Digong. Isang patunay pa rin po yun na walang nagbibigla sa amin. No? Yun ang aking findings, yun ang findings ng CIDG, yan ang appreciation niya yung sa nangyari. So be it. Nandun na po ang kaso sa DOJ, bahala naman po ngayon ang DOJ. Marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. He's lying, it's a lie. He's lying. Na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Samantala, Senator Amy Marcos nagpaliwanag sa pahayag na lalabanan hanggang sa dulo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Idetalye mo ang balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, nagpaliwanag si Senator Amy Marcos sa nauna nitong binitawang pahayag na kanyang lalabanan hanggang sa dulo ang inihayag impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Marcos, hindi siya tutol sa impeachment dahil siya ay kaibigan ni Vice President Sara o kaya ay kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Binigyang din itong ayaw niya ng gulo kaya ayaw niya ng impeachment. Lalo lamang itong nagdudulot ng pagkawatak-watak ng ating mga kababayan. Hindi rin daw sila dapat pinukwarsa sa Senado ng mga nagsulong ng impeachment complaint na madaliin na ang proseso dahil matagal itong natenga sa Kamara de Representantes. Giit ni Marcos, mas mabuting bumalik na pag-usapan sa ngayon ang mga malapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Ito ay ang mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain at ang kawalan ng hanapbuhay ng marami sa ating mga kababayan. Narito si Senador Amy Marcos. Umpisa sinabi ko talaga lalabanan ko yung hanggang dulo. Pero ibig ko sabihin doon, hindi lalabanan dahil kaibigan o kapatid. Lalabanan ko kasi ayoko ng gulo. Ayoko rin ng destabilization, ng revolutionary government. Ayoko ng bombong resign. Ayoko ng ICC. Ano mang gulo ayoko. Dahil ang hirap-hirap na ng buhay, pwede ba? Bumalik na tayo sa totoong problema ng tao. Ng presyo ng bigas at gasolina, bumalik tayo sa kakulangan ng trabaho, bumalik tayo sa kapalpakan ng ayuda at pangangailangan ng tunay na tulong. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Amy Marcos. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond Dadpaas. Samantala ang mga vloggers at influencers hindi raw namomonitor ng BIR kung sila ay nagbabayad ng buwis. Alamin natin ang report mula kay Manang Milky. Milky Rigonan, please come in. Lakay hindi namomonitor ng Bureau of Internal Revenue o BIR kung nagbabayad nga ba ng tamang buwis sa mga vlogger at influencers na kumikita mula sa content sa social media platforms. Ito ang inamin ni Toby at
Attorney Tobias Arcilla ng Bureau of Internal Revenue dahil nakabase lamang sila sa voluntary declaration ng social media personalities ng kanilang income na nagmumula sa content. Ayon kay Arcilla, ang ginagawa ng BIR ay random audit investigation, partikular sa mga individual na itinuturing na high risk. Paliwanag ni Arcilla, sumasa ilalim sa cross-check ang idinideklara ng vloggers mula sa foreign tax jurisdiction kung saan mayroon silang umiiral na treaties o mga kasunduan. Aminado rin si Arcilla na sa umiiral natin mga tax law ay hindi na maaring basta na lamang imbestigahan ang mga taxpayer. Narito si Attorney Tobias Arcilla ng BIR. Mr. Chair, just to clarify, under existing tax laws, we cannot just investigate any taxpayer. As per existing tax laws, audits are done randomly or based on those who are classified as high risk. That is why we cannot just audit any taxpayer. So we prioritize those who are only classified as high risk. So why not, baka merong loopholes, Mr. Chair, doon sa ating batas, doon sa BIR. Kasi nga, di ba gusto natin talaga na to generate revenue from those engagements. Samantala, ginit naman ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na may mga butas ang batas tungkol sa pagbubuwis na dapat tugunan at hindi dapat naghihintay lang ang BIR ng voluntary declaration. Kasunod nito, ipinasusumite ni Acting Chairman Romeo Acop sa BIR ang datos kung ilang social media influencers ang nasingil na ng buwis. Ako si Milk Reguna, nagunat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Babalikan natin ang mga balita. Aba, ang vote buying. Babantayan daw ng Philippine National Police. At pagpayag ng mga kampanya habang nakulong si Pastor Apollo Kibuloy, kinwestiyon ng mga taga-Gabriela. Ito daw ay pagbibigyan ng VIP treatment. At sa showbiz, aba, si Jericho Rosales, gaganap daw mga brethren, mga kuyang, bilang si dating Pangulong Manuel Luis Quezon sa historical biopic na Quezon. Ba? Ipapakita kaya nga siya ay isa bukod sa naging dating presidente, Commonwealth President. Kasama rin kayo sa biopic na siya ay isang Freemason at naging Grandmaster ng mga Mason sa Pilipinas. Oh, siya pala yung lakay. Ang detalye po ng balitang yan sa ating pagbabalik. Oras alas 4:53. Red Horse Super. Iikot ang mata mo kapag nanalo ka sa aming instant papremyo, cash, groceries at DZRH merchandises. Abangan ang DZRH roving team sa transport terminal sakayan sa inyong mga lugar dahil mag-iikot na ang DZRH. Ikot lakas tama, may premyo ka. Magpaikot ng aming ruleta at lakas tama ang makukuha mo mga papremyo. Ayan, abangan yan ang DZRH ikot. Samantala, alang nga ka, Pogi, ha? Nagre-reklamo na si Romel Cabanela, ha? Kalating oras na raw yung commercial natin. Hindi naman. Hindi ba? Samantala, sa ating mga report, vote buying, abay babantayan daw ng Philippine National Police. Edniel Parosa, please come in. Edniel. At teka muna, papasok ba si Sherwin? Nandiyan pala si Sherwin. Akala ko yun lang. Okay. Sherwin Alfaro, sandali lamang, Edniel. Sherwin, please come in. Sino ang bibigyan mo dyan ng regalo? Lakay Deo, eto ang ating mga winners sa unang batch ng ating Ikot Lakas Tama promo. Titirin sa may Buendia, Pasay City. At eto ang ating mga winners. Nagkami sila cash, grocery at property gas at t-shirt ng DZRH. Sa mga nais manalo, magpunta lang sa inyong mga sakayan, mga terminal at magbibisita doon ng DZRH para panalunin kayong lahat ngayong hapon. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas! Una sa Pilipinas! Back to studio!
Maraming salamat, Sherwin, sa iyong DZRH Ikot Lakas. Namimigay po mahabigan ng aginaldo kahit tapos na ang Christmas. Balikan natin si Edniel para sa Edniel. Ayan, paano babantayan ang vote buying ng ating mga kapulisan? Edniel. Lakay, istrikto na umanong imomonitor ng pulisya ang pamimili at pagbebenta ng boto ngayong panahon ng kampanyahan. Ito ay sabisa ng pagiging permanente na ng Kontrabigay Committee ng COMELEC, katuwang ng militar, PNP at National Bureau of Investigation. Sa isang pahayag ngayong araw, sinabi ni Police General Romero Francisco Marbil na kabilang sa mga mamanmanan ng PNP ang distribusyon ng pera, campaign materials at kahit anong paggalaw ng goods na maaring maka-impluensya umano sa halalan. Inatasan ng Top Cup ang lahat ng police unit sa buong bansa na magsagawa ng information campaign at kagyat na aksyonan yung mga sumbong sa vote buying. Babala ni Marbil sa mga masasangkot na individual, maaari silang maharap sa warrantless arrest sakaling maaktuhan. Maparurusahan ng mga ito na pagkakabilanggo ng 1 hanggang 6 na taon. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, Congressman Erwin Tulfo pumalag sa disqualification case laban sa kanya. Idetalye mo ang balita, RH14, Leth Narciso, Miss Leth. Iginit ni senatorial candidate Congressman Erwin Tulfo na wala siyang nilalabag na batas dahil walang anti-dynasty law sa Pilipinas. Reaction ito ni Tulfo sa sa press conference ng Alyansa ng Pilipinas, sinabi ng kongresista na wala siyang natatanggap sa COMELEC. Nalaman lang daw niya ang disqualification case mula sa kanyang barbero. Pinauubayan naman ni Tulfo sa kanyang abogado na ang asunto. Niakredito na susuportahan niya ang panukalang anti-dynasty law sakaling mahalal sa Senado. Samantala, puno ng mga tao ang loob at labas nitong Cuneta Astrodome dito sa Pasay City kung saan gaganapin ang campaign rally ng Alyansa. At muli nga sasamahan ni Pangulong Marcos ang mga pambato ng administrasyon sa kanilang kampanya dito sa Metro Manila. Ito sila para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umaarangkada na ang campaign sortie ng administrasyon, kaya lang madilim let, ha? Ayan. Samantala, ikinagalit naman ng Gabriela Party List Congresswoman Arlene Brosas ang ibibigay ba ng VIP treatment sa isang kapwa senatorial candidate na si Pastor Apollo Kibuloy. Tinawag ni Congresswoman Brosas na double standard ang pagpahig kay Pastor Kibuloy na makapag-record ng campaign video habang ito ay nakakulong. Sinabi pa ng kongresista na kapag mahirap daw ay nahirapan madumalaw sa pamilya ng mga nakulong, ngunit kung makapangyarihan ay binibigyan pa ng pribilehyong mangampanya mula sa bilangguan. Si Pastor Apollo Kibuloy na pinuno ng controversial na Kingdom of Jesus Christ ay narap sa mga kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Kandidato ng PDP laban at nakulong ngayon sa Pasig City Jail. Showbiz, lakay! Jericho Rosales gaganap bilang si dating Pangulong Manuel L. Quezon sa historical biopic na Quezon. Idetalye mo ang balita, Diyosa ng Showbiz, Diyosa Cruza. Lakay at Miss Thea, inanunsyo ng TBA Studios ang gaganap bilang si dating Pangulong Manuel Luis Quezon sa biographical historical movie na Quezon na third installment ng Bayaniverse ni Gerald Tarog. Sa pinakahuling Facebook post ng TBA, ipinakilala nila si Jericho Rosales na gaganap bilang dating Pangulong Quezon. Hindi naman matago ng netizens ang kanilang saya sa anticipated biopic, kaya napuno ng excitement ang comment section ng post. Sa isa namang press release, sinabi ni Eko na super excited siya na isabuhay ang isang interesting character kagaya ni Quezon. Kilala si Quezon sa kasaysayan bilang unang Pangulo ng Pilipinas sa ilalim ng pamahalaang Commonwealth. Siya rin ang itinuturing na ama ng wikang pambansa dahil sa panahon ng kanyang administrasyon, nagkaroon ng pagsulong na magkaroon ng wikang panlahat ang Pilipinas. Kasama ni Jericho sa pelikula sina Mon Confiado at Benjamin Alves na ire-reprise ang kanilang roles sa General Luna at Goyo ang Batang General. Magbabalik si Mon bilang Emilio Aguinaldo na kariban ni Quezon sa politika,
habang si Benjamin naganap bilang isang nakababatang Manuel Quezon. Para sa Breaktime Showbiz, ito si Josa Cruzata nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. The road is long. Abay, kailangan kasama rin sa biopic ni Manuel Quezon ang kanyang buhay bilang isang Freemason. Curious ako, Lakay, Ha? kung sinong gaganap na Doña Aurora. Ganun ba? Si Janine Gutierrez kaya. Abangan natin, ha? Ayan. Kasi hindi ako yung nakakuha ng offer. At hindi lang basta-basta member ng Freemasonry, siya ay naging Grand Master ng mga Mason sa Pilipinas. At bago tayo magwakas, sabatin mo natin na happy birthday si Kuyang Jose Balinang. Uy, Kuyang Joe, ha? Naragsak nga pa nagkasangay. Binabati ka ni Manong Colonel Peter Balinang, ha? Abay, sabi ng mga breto na ng Itawis Masonic Lodge sa Tuguegarao, abay, ready na ang pinapaitang kambing, ha? At babahado ng Emperador Double Light. May naging masikat. Happy birthday din kay Eva Tabones ng Vancouver, Canada. Binabati ni parang Manny Luzon at Kuyang Makoy de la Peña. At binete happy birthday kay Kuyang Mr. Kong Roy Loyola. Binabati ng mga taga Carmona Sorteya Masonic Lodge at PMA Sandigan 82. Salamat Mr. Ronnie Baterna at Mr. Alex Tamondong ng PMA Sandigan 82. Happy birthday at kay Joel Reyes Sobel de Ayala ng DZWB. Happy birthday, Joel, ha? Binabati ka ng lolo mong Jaime Sobel de Ayala. At maraming salamat, Mr. Michael is my guy. Ang palitan ng dollar ngayon na Miss Taya. Magkano, Lakay? 58 pesos and 15 centavos. Lumakas ba Itago tayo? Lumakas ba? Humina yata. Lumakas ang piso. Yung? Pero ang sabi po ni Governor Eli Remolona ng Central Bank, abay baka daw umakyat ng 60 pesos per dollar. Naku. At yan ang kabuhan natin palatuntuan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. Balansyadong balita susunod na. Chairman of the Board Henry Uri at ang favorite ng Chinese Embassy. May biyahe daw maulit, Lakay. May invitasyon ba ulit? Ayan, pupunta sa Forbidden City. Miss Kay Karen Oyong. Bye-bye!